Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinakamamahal na Jesus, maraming pong salamat muli sa gabay at patnubay mo sa aming banal gawain ngayong linggo, mahal na Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na kadalo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga patotoo na aming mga kapatiran na tunay, O Diyos, Ikaw ang nagimala, Ikaw ang Diyos ang nagpagaling. Sa kanilang makaramdaman, nagbago na kanilang buhay. Salamat din, mahal na Panginoon, sa awitin ng mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa pagbibigay ng ikapuat ng dog sa mga matatapat na mga kapatiran. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah sa iyong kabutihan sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Tunay na wala po kami may babayad, may gaganti sa iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Walang sapat na salita upang ikaw aming pasalamatan at purihin, mahal na Panginoon. At sa oras na ito, pinakamamahal na Jesus, pagpalain mo po ang mensahe ng kaligtasan. Wala po kang magagawa kung siya na aking, mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin namin, mahal na Pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeida, yung huling propeta. Father, in the name of dear Jesus, I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of beloved brethren, especially our beloved viewers, O Lord God. Bless thy word, Father of Jesus. Use me, Lord. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Hallelujah. Anoint your humble servant, Father of Jesus. Doubts and unbelief hindrances, I command you cast out from us. Bless thy word in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Purihin ang Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Hallelujah. Sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandang loob. Hallelujah na tunay. Na mahal na Panginoon Jesus ay hindi nagtatangi ng tao. Amen. Hallelujah. Kaya yung ating mga nanonood na may mga loved ones po na LGBTIQ. Subukan lang ninyo, itry ninyo na kayo po'y makadalo dito sa ating banal na gawain. Ito pong nagpatotoo kanina. Ating beloved brother Alfredo Gitalo Jr. Hallelujah, taga Cavite City po siya. Al-nasave sa ating banal na gawain. Hallelujah. Siya po ay biktima ng masamang espiritu ng pagiging bakla. Dahil napabarkada siya sa mga bakla. Hallelujah. Talagang siya po ay lumalaban pa sa beauty contest ng mga Miss Gay. Hallelujah. At ang hindi naging maganda, siya po ay lalaki, nagkaroon siya ng pusong babae. At yung kanyang kapatid, kakambal niya, babae, nagkaroon naman ng pusong lalaki. Naging tomboy. Kaya sila magkapatid, ay talagang, kung magano, nakaatang na sa apoy ng impyerno. Kung hindi nila nakilala ang mahal na Panginoon, at hindi sila naabot ng prayer ng ating man of God, ng ating mahal na Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, ating beloved Mama Dear Stand Pastor Lina Comon Almeida, at ngayon mga beloved Almeida children, mula sa panganay hanggang sa bunso, hallelujah, sa mga ministers at sa mga manggagawa, salamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil magmula nung siya ay nakadalo, totoo na ang Diyos ay nagbabago ng tao. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya yung kanyang pagiging bakla ay naalis, ang pagiging tomboy ng kanyang kapatid ay naalis, pati ang mga karamdaman, hallelujah, na nasa kanyang katawan, ay pinagaling na mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang pakirelasyon sa lalaki, nagkaroon na siya ng sakit na talagang sabi nga bihira nakakasurvive dyan. Nagkaroon na siya ng AIDS. Grabe yan. Kaya sige, yung ating mga kababayan na ayaw maniwala, nasa inyo po yan. Pero kung kayo po'y maniniwala, meron Diyos na nagmamahal sa inyo. Hindi lamang po yan. Nung nakaraang linggo, sa ating main church, meron din nagpatotoo na ating naging choir member doon sa main church. Marami talaga. Sabi nga na ating mga pastor, 12 na. Daan na. Hallelujah, ang naglilingkod sa ating mga bakla at mga tomboy. Hallelujah, kaya nga dito sa ating gawain sa Bangar, nagpe-pray din ako
Na yung mga kapitbahay natin, sana mabigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon Yung mga nasa kapaligiran natin, sa inyong mga barangay, imposibleng wala yan. Meron at meron na yan. Hallelujah, dito nga sa Banggari, talagang grabe. Nagpaparada na sila. Talagang, hindi ko alam kung anong meron sila. Pinaparada na nilang alam mga sarili dyan sa plaza ng Bangar. Pag meron silang party, ay grabe. Talagang pinapakita na nila yung kanilang sarili para sa impyerno. Dahil ang kasalanan ay magbubunga muna ng karamdaman at pag ang karamdaman ay wala ng kagalingan, kamatayan ang hahantungan yan at impyerno naghihintay. Kaya nga kapag hindi ka naglingkod sa ating mahal na Panginoon at wala kang panahon sa Diyos, ang Diyos ay wala din panahon sa iyo. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, itong ating kapatiran na nagpatotoo. Hindi man natin siya nakita ng personal. Hallelujah. Pero yung kanyang sinabi na patotoo, yan po'y galing sa Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagmanifesto sa kanya. Amen. Kaya sa ating manalagawain, lahat tayo na nandito ay pinagpala ng Diyos. Amen. Lahat ng anak ng Diyos ay totoong pinagpala naman ng Panginoon. Meron physical blessing, material blessing, financial blessing, and spiritual blessing. Kapag ikaw ay naglingkod sa mahal na Panginoon, kompleto yan. Hallelujah. Kaya nga sa ating minamahal ng mga viewers, sa lahat ng ating minamahal ng mga patiran, sabi ng banal na kasulatan, ibigin natin ang Diyos ng buong puso. Hindi pwedeng kalahati. Buong puso. Ibigin natin ang mahal na Panginoon ng buong lakas. Buong kalakasan natin, ipaglingkod natin sa mahal na Panginoon. Buong pag-iisip, buong kaluluwa. Grabe. Kaya pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, hindi ka maliligaw. Malalaman mo na ang papuntahan mo ay langit. Naghihintay sa iyo ang tagapagligtas dahil iibigin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Amen! Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, pahalagaan mo yung Diyos na nagmamahal sa iyo ating kaligtasan. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, tayo na tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos sa sanlibutan ito. You have not chosen me, but I have chosen you. John chapter 16, verse 15. At ang bawat lumalapit sa ating mahal na Panginoon, Diyos mismo ang nagpapalapit sa Kanya. Diyos mismo ang tumatawag. Kaya yung ating mga kababayan na may sakit, ito'y pagkakataon nyo na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, may mga problema. Ito na ang pagkakataon nyo, lulutasin ng Diyos ang problema nyo, ang buhay nyo, aayusin ng mahal na Panginoon. Higit sa lahat, patatawarin ng Diyos ang ating makasalanan. Ang kaligtasan ibibigay ng Diyos, regalo niya sa atin ang kaligtasan. Amen! Gayun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito na ibinigay ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako, tayo lahat na maglilingkod sa Kanya, ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi simple ang ginawa ng mahal na Panginoon. Nagkatawang tao para ipakita ang pag-ibig niya sa buong sanlibutan. Tinatawagan niya ang lahat ng tao, lahat. Wala siyang tinatangi, lahat ay tinatawagan niya, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Kaya doon sa mga may sakit, ako pinagpala din ng mahal na Panginoon. Yung aking karamdaman, grabe. Kung hindi ako naglingkod sa mahal na Panginoon, baka matagal na akong wala sa sanlibutan ito. Wala na ako sa daigdig na ito. Kaya sabi ng doktor sa akin, 1980 lang ang itatagal ng buhay ko. Imagine, 1980. Hallelujah. Batang-bata ako na mamamatay. 20 years old lang ako. Pero ngayon, salamat sa ating mahal na Panginoon, dinugtungan na ng Diyos ang aking buhay. Hallelujah, 64 years old na. Kaya magmula nung naglingkod ako sa mahal na Panginoon, 18 years old lang ako nung tinawag ko na mahal na Panginoon dito sa ating gawain, kinabagan ako.
ng mahal na Panginoon sa prayer ng ating mahal na pastor, prayer ng ating beloved Mama Dear, at sa kanilang marubdob na pagtuturo at pananalangin. Salamat sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ating mahal na pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, ating beloved stand pastor Lina Comon Almeda, na silang ginamit na mahal na Panginoon na magpartner. Hallelujah. Kaya sa ating mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kailangan malaman natin kung sino yung ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan. Dahil maraming nagsasabi niyan, ako pastor, ako ministro, ako obispo, ako kardinal. Pero yung kanilang pinapangaral, walang ebidensya, walang kapangyarihan. Pero sa ating banal na gawain, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, buong kapangyarihan ng Diyos, ibinigay sa ating mahal na pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, sa ating beloved Mama Dear stand pastor Lina Comon Almeda, dahil sila ang tunay na mga lingkod ng Diyos sa huling panahon na ito. Amen! Kaya nga yung bumabatikos dati sa atin yung dating daan, matagal na siya nagpahinga. Matagal na siyang wala sa sanlibutan. Pero yung turo niya, yung aral niya, nananatili. Marami pa rin nadadaya. Marami pa rin naliligaw. At ngayon, nung nagdaang linggo, isa namang pastor, na sabi nga, doon sa Davao naman siya. Sikat, kilala. Paano siya naging sikat? Bakit? Naging wanted Inahanap na ngayon siya ng mga alagad ng batas. Hinahanap na siya ng NBI. Hinahanap siya ng mga alagad ng batas. Sa Amerika, anong meron doon? FBI? Dito sa atin, NBI. Mga pulis. Ang pinagtataka nila, ba't hindi daw nila makita? Hindi nila mahuli. Meron lang mga meron mga nagtatago sa kanya. Hindi ka makatatago sa Diyos. Lahat ng tao ay hubad sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay walang magagawa. Kaya kapag ang Diyos nang kikilos, makikilala din yan. Makikilala at makikilala din yan. Bakit ko nasabi? Tingnan nyo, nung panahon ng Saddam Hussein, nagtago din yun. Nagtago na mahal sa buhay. Nagtago siya. Talagang mahabang panahon din ang kanyang pagtatago. Si Saddam Hussein. Pero bandang uli, humaba ang kanyang buhok, humaba ang kanyang balbas, nung bandang uli, nahuli din. Pagkatapos, nakulong ang naging bunga, kamatayan. Kaya kapag ikaw ay hindi totoong lingkod ng Diyos, magiging sinungaling ka. Sinasabi mo ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Ang Diyos ay makapangyarihan. Sinasabi pa nga niya, siya ang appointed son. Bakit ganyan? Hindi niya kayang harapin ang kanyang problema sa batas? Hindi niya kayang harapin ang kanyang problema? Nagtatago? Sa Diyos kaya makapagtago ka? Sinasabi mo, God is everywhere. Ang Diyos ay kahit saan. Ang Diyos ay sinasamba. Pinaglilingkuran. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nabasa ko lang noong nakarang araw ito Bigla akong may napulot na dyaryo. Nandyan pa nga sa sa sasakyan. Ang nakita ko, leader ng reliyon sa Davao, wanted. Ay, Diyos ko. Ano siya? Wanted sa kasamaan? Hindi ka naman magiging wanted kung hindi ka gumagawa ng masama Mapupuri ka nga kapag gumagawa ka ng mabuti. Hahangaan ka ng mga tao kapag gumagawa ka ng kabutihan. Tingnan yung ating mahal na pastor. Nakilala ang ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panahon ng mga NPA. Hindi inatrasan ng ating mahal na pastor mga NPA. Sabi nila, maaagaw nila ang Pilipinas. Maaagaw na. Totoo yan. Noong panahon ng 80s.
Diyan sa Plaza Loton. Kaya lagi sila nagrarally noon. Hanggang doon sa may Bonifacio. Sa Plaza Loton. Sa Mayan Garden. Talagang hanggang doon. Nagpaparada sila sa Mindiola. Bakit ko nasabi? Kasi natatapat yung ating banal na gawain kapag sila nagrarally. Imagine, meron tayong gawain dyan Merkules, Biyernes, Linggo. O natatapat yung ating gawain. Kaya yung mga tao, nakatingin sa kanila, yung iba, nakatingin sa atin. Yung mga naniwala sa atin, yun ang mga naligtas, nabawasan ng alang mga kasama. Yung mga MP na punta sa atin, dahil pinangaral ng ating mga pastor, na may kapangyarihan, may katapangan, ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos na totoo. Ang Diyos ay Diyos na mabuti. Kaya yung mga nagrarally dun sa panahon na yun, nabawasan. Nandyan, napunta sa atin ang mga, sabi nga nila, mga hitman nila. Napunta sa atin yung mga Amazona. Napunta sa atin yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, mga preacher na sila, nangangaral na ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, mayroong Diyos na totoo. Amen! Kaya yung mga panahon na yan, hindi umatras ang ating mga pastor sa panahon ng mga MPA. Itong year 2000, sa panahon ng sipadan hostages, 21 sipadan hostages, anong ginawa ng mga abusayap naman? O mga abusayap naman, sabi ng mga abusayap, ang ating mga pastor, 10 na mga prayer warrior, gagawing abo, pataba ng lupa. Ang ating mga pastor kasama ng 12 prayer warrior doon sa Ulusulo. Ano nangyari sa kanila? Yung mga commander ng mga abusayap, silang naunang nawala. Wala na. Tumigil na sila. Hanggang ngayon, panahon ng year 2000, ngayon ay 24 years na, this coming October. Kaya wala na silang pagkilos. Bakit? Ang kalang ginawa ay walang kabutihan. Puro kasalbahian ang kalang mga ginawa. Ngunit ang ating mga pastor, puro kabutihan ang kanyang ginawa. Pinuntahan niya ang 21 sipada na stages sa Ulusulo. Ipinangaral ang salita ng Diyos. Ang mga sipada na stages na kalaya. At ngayon, nakita natin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, pinag-usapan sa buong mundo. Amen! Kaya una, parang sinasabi natin, totoo ba yung ating gawain? Meron pa rin mga nag-aalinlangan. Totoo ba talaga yung ating gawain? Tignan mo yung sarili mo. Dati wala kang kabanalan, ngayon may kabanalan ka na. Amen? Dati nagmumura ka, ngayon nagpe-praise the Lord ka na. Dati nagwe-waiting ka, o ano-anong sugal ang meron ka, ngayon, nandiyan ka na lang sa bahay. Nagpupuri sa Diyos, umaawit ng papuri sa Diyos. Amen? Yung mga kabataan, ating mga kabataan, dati walang oras, walang panahon sa Diyos. Pero ngayon, salamat sa ating mahal na Panginoon. Nag-aalay pa sila ng prayer and fasting. Nananalangin, nag-aayuno. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Nagagamit sila bilang mga awit ng Diyos. Amen! Kung hindi sila naglingkod sa Diyos, wala na. Problema na sila ng kalang mga magulang. Kaya itong mga children's choir nga natin sabi ko, grabe. Maraming papalit. Sana abutin ko pa ang maglaki ng mga children's choir na to. Ibaling tumanda ako na makikita ko kayo na lumalaki. Kung pagpalain kayo, makikita ko pa kayo na lalagay sa tahimik o gulo. Basta't ako, desire ng puso ko, bigyan ako ng mahabang buhay ng mahal na Panginoon. Amen! Bakit ko hindi masasabi yan? Buong panahon ko'y binigay ko sa Diyos. Amen? Imagine, ang paglilingkod ko sa mahal na Panginoon, hindi ako nagpatumpik-tumpik. Hindi ako nagbakasakali.
Sabi ng doktor, operahan ako. Tatanggalin ang aking bituka. Sa Chinese General Hospital, papalitan ng goma. Hindi ako pumayag. Sabi ko, wala na. Pag nagpa-opera ako, wala na. Oh. Hindi ako pumayag. Kaya sabi ng doktor, immediate operation. Maganda ka kagad ng 20,000 para sa yung ulcer, another 20,000 para sa yung appendicitis. Operasyon lang, magbabayad ka pa. Bibiyakin lang yung tiyan ko. Siguro, yun talaga ang trabaho nila. Kaya minsan, nagkakaroon ako ng leksyon eh. Sabi nila, yung mga ospital, yung mga doktor, nakakatulong. Totoo naman. Ang ospital, nakakatulong para meron kang tutuluyan. Kung ikaw ay pasyente, may titirahan ka. Kung ikaw naman ay doktor, merong ibibigay siya sa iyo, na pag-aaralan yung kaso mo, yung sakit mo, napag-aralan na. Sabi nga nung mga co-workers ko na nagpatotoo meron silang sakit sa ilong. Nung tinaas yung ilong, sabi ng doktor, suminga ka. Napahatching. May sakit ka nga. Sinisipon ka. Nahatching Nung natapos na, akala nung worker na tinaas yung ilong dahil na-atching, tinignan lang yung ilong, hindi naman sinabi, barado yung butas ng ilong. Hindi naman sinabi. Pagkatapos, binigyan ng reseta. Tapos na yung check-up, itong reseta. Bumili ka ng gamot. Bumili ng gamot. Nung aalis na, doctor's fee. Grabe, tinaas lang ang ilong. Na-atching. May bayad na kagad. Terrible. Nakakatulong nga naman sila. Madaling isipin, kung may sakit ka, pupunta ka sa ospital, kailangan meron kang pera. Kung sasabihin sa'yo, puputulan ka ng paa, hindi naman libre. Magbabayad ka, anesthesia, pagputol ng paa, may bayad. Imagine, wala ka ng paa, magbabayad ka pa. Samantalang yung kumpleto yung paa mo, kung saan-saan ka nakapupunta, kaliwat ka na ng bisyo. Kung halimbawa, ang leeg mo may sugat, tinek up yung leeg. Naku, grabe na ang sakit sa leeg mo. Sasabihin ba kagad ng doktor, puputulan ka ng leeg? Hindi! Magbabaka sakali muna. Painumin ka ng gamot. Painumin ka ng gamot. Uminom ka ng gamot. Merkules, Biyernes, Linggo. Bakit tumama sa ating gawain? Merkules, kasi absent ka Kaya ang reseta ng doktor, naisip mo, mahalaga pala yung gamot. Biyernes, tamad ka na mag-overnight. Tamad ka na dumalo. Nabawasan na ang relasyon mo sa Diyos. Imagine sa ating banal na gawain lang yung overnight prayer. Katumbas ng 3 araw na pag-aayuno. Amen! Hindi ka nag-aayuno ng Lunes, Martes. Parehang kain. Pagdating ng Merkules, absent pa. Pagdating ng Huwebes, trabaho na naman. Pagdating ng Biyernes, maturog ang tirabi, dati trabaho ng Sabado, natulog. Nabawasan na ang pag-ibig niyo sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ibigin natin ang Diyos ng buong puso. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Buong lakas! Buong pag-iisip! Buong kaluluwa! Amen! Meron bang bagay na hindi mabuti? Kaya pag absent ka na, Merkules, wala na.
yung pagpapala ng Diyos ibibigay sa'yo, wala na, aagawin ng demonyo yun. Oh? Merkules, nandiyan na, yung pagpapala, abutin na, tinawag ang pangalan mo. Dahil merong roll call absent? Sino to? Ba't wala ito sa gawain? Wala tuloy yung pagpapala. Inuna ang pagtitinda. Okay lang kung nagtitinda ka. Kaso yung binibentahan mo, mabaling na utang. Tatta ka pa'y gumatang, aglako ka ti sida, aglako ti naimas nga sida. Sasabihin ka agad nung bibili, mayat ti utang. Ang punan na biktima ka agad. Sige. Ang tatanungin, kailan ka magbabayad? Nubigat. Ni hapay nga ita. Maluntat ta. Nubigat. Ang kapay mangan tirabi nubigat ka mangalat isidan. Nubigat ka gayam agbayad. Hindi naman pwede. Kung ano yung nandun, ibigay mo kagad. Sige. Sasabihin, sige, bayaran ko bukas. Pumunta ka dito bukas. Pagpunta ron, wala dito. Yung bumili ng ulam, may pinuntahan. Yung ulam, napunta na sa computer room. Yung bayad, hanggang ngayon, sinisingil pa rin. Bakit? Kasi inuna mo yung para sa'yo, inuna mo yung bagay na magiging hadlang para sa pagpapala ng Diyos. Kaya yung pagpapala ng Diyos, na-block. Na-block ng Diyos. Wala na. Biyernes, hindi na naman nakadalo. Hindi niya napapansin. Pagka kayo'y marami ng absent, unti-unti nang bumabalik ang sakit ninyo. Hindi nyo namamalayan na nalalayo na kayo sa mahal na Panginoon. Pati mga loved ones natin ginagamit. Kasi ang sabi nga ng mahal na pastor at beloved Mama Dear, parents in the Lord, ang ating banal na gawain itong ospital ng mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen! Imagine, magpupuri ka lang. Tataas mo ang kamay mo. Mamaya, abutin ka na ng Diyos. Mapupuspus ka na ng presensya ng Diyos. Pag napuspus ka ng presensya ng Diyos, ganun kalapit ang Diyos sa iyo. Amen! Wala akong magawa. Pag pinangaral ko yung pagdalo, nag-absent pa rin mga kapatiran. Sige. Okay lang yan. Total, pag biglang tumama sa atin ng super earthquake, ewan ko kung saan tayo pupunta. Pag tumama ang super earthquake, sabi nila, 8.7, 8.9. Sabi nga na ating mga pastor, higit pa dyan ang tatamang lindol. Kaya yung iba nangangamba na, anong tawag nila ngayon sa lindol? Big One. Malaking one. Big one. Kasi maraming maapektuhan. Di ba na yun sana kung small one Yung ibang lugar lang ang tatamaan kaso big one. Ang delikado, sabi nila kagad, pag tumama itong earthquake, 300 to 500,000 kagad ang mamamatay. Diyos ko. Gaano yan? Pati mga ospital, babaksak. Pati mga eskwelahan, babaksak. Kung naalala niyo yung nagdaang earthquake na tinamaan ng Dagupan, Nueva Ecija, Baguio. Ano yan? Baguio earthquake? 1991? Kung anong earthquake yung panahon na yan. Tumama yan. Ang mga nasa eskwelahan, nabaksakan ang mga estudyante. Ang mga nasa ospital, imbis na gagamutin, nabaksakan ng mga building. Doble tuloy parusa inabot nila. Maraming napahamak.
Dahil hindi nila alam kung paano ang proteksyon. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon, ipinangaral ng ating mahal na pastor, nandito ang ating protector, si Dearest Jesus. Narito ang Diyos na nagbabantay sa atin, nag-iingat sa atin. Amen! Kaya kung ang paglilingkod mo sa Diyos ay totoo, magpakatotoo ka hanggang sa pagbabalik ng Diyos dahil kaligtasan at buhay na wala hanggan ang ibibigay ng Diyos. Amen! Kaya kapag ikaw ay hindi na nagiging totoo sa paglilingkod mo sa Diyos, wala ka na ng Miyerkules, wala ka pa ng Biyernes, wala ka pa ng Bible study, Sunday Christian ka na lang. Ang layo na ng presensya ng Diyos sa iyo. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng kalakasan ng mahal na Panginoon para maglingkod sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Lahat tayo pinagpala ng Diyos sa ating banal na gawain. Dahil ang Diyos natin ay totoo. Kaya nga sabi ng Lucas 11:28, hindi ka lang tagapakinig ng salita ng Diyos. Bagkus tagatupad ka. Tagaganap ka. Hindi ka lang tagapakinig na yung dinadaya ang yung sarili. Marami ka na pakinggan na patotoo sa ating banal na gawain. Yan lang patotoo na yan kapag i-apply mo sa iyong buhay. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Walang buhay ng tao na hindi kayang ayusin ng Diyos. Walang bisyo na hindi kayang tanggalin ng Diyos. Amen! Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, merong prebativensya. Signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Basahin natin. At pagkatapos, sa Hebrew chapter 12, verse 12 up to 14, James chapter 1, verse 12. Dito po sa aklat ng Lucas 11, talata po ay 28. Tatapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Yung nakikinig, mapalad na. Pagpapalain na. Lalo yung gumaganap. Amen! Imagine, ang ating church, magpi-50 years na. Next year, February, papunta na tayo sa Golden Jubilee, Church Anniversary. Ang pinag-uusapan, yung mga himala na nangyari noong 1970s, yung himala ng 1980s, yung mga himala ng 1990s, year 2000, dahil sa Talibang Peace Mission, pinag-usapan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagtagumpay ang mga busayap. Amen! Imagine, 24 years na. Wala na mga busayap. Wala na. Kahit na nandyan pa sila, hindi na sila makakilos. Bakit? Na-frozen sila ng kapangyarihan ng Diyos. Sa atin, ang pinag-uusapang himala, yung himala ng isang araw, yung himala ng isang buwan, yung himala ng isang buwan, yung himala ng isang taon, ang pinag-uusapan natin, ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Amen! Kaya kapag ikaw ay tagapakinig at binabaliwala mong paglilingkod mo sa Diyos, ikaw din ang makikinabang isang araw. Baka isang araw, ang distansya ng prayer mo, malayo na. Ang distansya ng iyong paglilingkod sa Diyos, malayo na. Dahil sabi ng Biblia, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Kapag ikaw ay malapit sa Diyos, ang Diyos hindi ka pababayaan. Amen! Hindi hiwalay ang Diyos sa iyo. Dahil malapit ka sa Diyos eh. Bakit mo masasabi na malapit ka sa Diyos? Ang Diyos ngayon nananahan sa ating mga puso. Nandito siya sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah!
Kaya pag pinapahalaga mong paglilingkod mo sa Diyos, nadinig natin ang patotoo ng mga kapatiran. Tingnan nyo yung mga nagwawalang bahala, napapaalalahanan sila. Yung hindi nagpapahalaga, 1, 2, 3, 4, 5 paalaala. Hanggang sa isang araw na lang, hindi na nila maalaala ang kanilang sarili kung saan na sila pupunta. Ngunit ang Diyos, nagmamahal sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos, nandyan palagi nakaabang sa atin. Ang kamay ng Diyos lagi nakaunat para abutin tayo. Amen! Ang kamay ng Panginoon lagi nandyan, nakaunat siya. Anong sabi niya? Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Hindi kapahingahan na kamatayan. Kapahingahan mo sa bisyo. Kapahingahan mo sa problema. Kapahingahan mo sa kasalanan, kapahingahan mo sa lahat ng mga gawain makasanlibutan. Ang paglilingkod sa Diyos ay pagpapala. Amen! Kaya ang Ama na Panginoon, tinitiyak niya, kapag ikaw ay naglingkod sa Kanya, hindi ka masasayang, hindi ka malulugi. Ikaw ay pagpapalain ng Ama na Panginoon. Imagine, in death there's victory. Kapag ikaw ay masikapag na naglilingkod sa Ama na Panginoon, pagpapalain ka na. Hanggang sa pagbabalik ng Diyos, pati kamatayan darating sa iyo. Ngunit ang kamatayan siyang pagpikit mo rito sa lupa, pagdilat mo sa piling ng Diyos. Everybody say praise the Lord! Basa. Hebreo 12 up to 14. Amen, praise God. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang 14. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig. Hallelujah! At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man, ay di makita sa Panginoon. Amen! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Anong sabi? Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa. Ang mga tuhod namang nanginginig. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat at lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito, sino man na hindi makakakita sa Panginoon. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tingnan nyo, kung wala tayo dito sa ating banal na gawain, mapapakinggan ba natin yung pangangaral ng kabanalan? Sa panahon natin ngayon, tuwan-tuwa nga yung mga tuwan-tuwa yung mga short na nga yung short nila, short na. Terrible. Pero wala tayong magagawa. Nasa sanlibutan yan. No? Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, may bihis ka ng kabanalan, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hanggat maaari, hindi lamang dito sa ating bahay-sambahan ng kabanalan. Without peace and holiness, no man can see the Lord. No one can see the Lord. Kaya ngayong ating mga sister, salamat sa mahal na Panginoon, na sumusunod sa kabanalan. Yung mga brother, sumusunod din sa kabanalan. Bakit? Gusto natin makita ang Diyos. Gusto natin makapasok sa langit. Amen! Imagine kung wala kang kabanalan. Ayan, sa ibang kongregasyon. Sabi nga nila, sa gawain nila, banal sila. Totoo naman yan. Banal talaga sila. Pagdating sa bahay,
wala ng kabanalan. Wala na. Kaya pati praise the Lord, hindi mabanggit. Hallelujah, praise the Lord, hindi na mabanggit. Kasi wala ng kabanalan. Pero sa atin, tingnan nyo, naitanim sa ating isip, sa ating puso, na pag nasa kagipitan tayo, nasa lugar tayo na ng kagipitan, sinabi ni ating mga pastor, banggitin yung hallelujah, praise the Lord, iingatan kayo at ililigtas ng Diyos. Amen! Yun ay naitanim natin sa ating isip. Yung mabanggit natin ang pangalan ng mahal na Panginoon, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ingatan mo po ako, mahal na Panginoon. Ligtas mo po ako. Nandiyan kagad ang tugon ng Diyos. Amen? Ngayon, kung atin namang iniisip, bakit nga natin kailangan banggitin yung parents in the Lord? Pangalan ating mga pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ating beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Imagine nyo, nagpe-pray sa atin araw-araw. Lagi tayong pinagdadasal. Ingatan tayo ng mahal na Panginoon. Pagpalain tayo ng mahal na Panginoon, pagalingin ang ating makaramdaman. Amen! Tapos dito sa ating gawain, hindi pa natin makompleto ang kailang mga pangalan. Sino yung parents in the Lord mo? Sino si Evangelist Wildy E. Almeida? Sino si Mama Lina C. Almeida? Alam niyo, meron akong verse na nabasa naging daan para mabuksan yung aking isipan. Remember them. Alalahanin natin yung mga nagpagal sa atin. Amen! Hebrews chapter 13, verse 7. Sa English muna. Remember them which have the rule over you, who had spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Remember them. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Alalahanin natin yung mga nagpagal sa atin. Amen! Imagine, wala pa tayo dito sa ating gawain. Dati na tayo pinagpe-pray ng ating mga pastor. Na maabot tayo ng mahal na Panginoon sa ating mga krusada, sa ating TV program, radio program. Ano ang pinangaral ng ating mga pastor? Yung katapangan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi siya natakot na sabihin, ang pagsamba sa rebulto ay pagsamba sa demonyo. Ang Diyos sa Espiritu. Sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kailangan mamuhay na may kabanalan. Ang bawat naglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Pag ginawa mo yan, kahit saan ka makapunta, nandiyan ang proteksyon ng mahal na Panginoon. Remember them. Alalahanin natin yung mga nagpagal sa atin. Tagalog, basa. Mga Hebreo, Kabanatang 13, at talatay 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Amen! At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ng kanilang pananampalataya. Everybody say, praise the Lord! Hindi natin kaya yung pananampalataya nila. Pero ating isipin, yung kabutihan ng Diyos na ipinangaral sa atin. Ano ang sabi ni ating mga pastor? Beloved Mama Dear, manampalataya tayo sa Diyos. Ang ating mga pastor nakaluhod. Ating beloved Mama Dear, nagka-counseling. Oh? Ibibigay lang yung pangalan sa ating mga pastor. Kina-counseling na Mama Dear. Yung mga kapatiran. Ipagpe-pray ng mga pastor. Nakaluhod na. Imagine, pag hindi kayang anin yung kapatiran, lalapit pa. Mahal pastor, pagalihan siyo po ako. Sasabihin kagad ng mahal pastor, magsisi. Humingi ng tawad sa mahal Panginoon.
magbalik loob sa Diyos, magpakumbaba. Pag nakita, nakapantalon, sasabihin kagad ng mga pastor, ubarin mo yung pantalon mo. Pag nakita na merong hikaw, tanggalin mo yung hikaw mo. Nakita na merong kwintas, sabi natin mga pastor, tanggalin mo yan. Para yung panalangin natin walang hadlang. Itinuturo kagad yung mabuting turo. Amen! Para mapakinabangan kagad. Ako nga hindi ko naman sukat akalain na maging ganito ang buhay ko eh. Kung wala ako sa malapay noon, wala na, matagal na akong patay. Sabi ng doktor, hanggang 1980 lang, itatagal na aking buhay. Butas ang aking bituka. Acute ulcer. Acute appendicitis. Wala na. Pero dahil sa prayer ng mga pastor, Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at yung mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, sabi kagad sa akin, Brother Nanding, ibigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Opo. Walang hindi eh. Opo. Sumunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Opo. Lagi kang dadalo. Opo. Pinag-pray na ako. Lahat ng sakit mula ulong hanggang talampakan, maalis sa pangalan ni Jesus. Ang panalangin ng taong matuwid, pinakikinggan ng Diyos. Amen! O, di na-enjoy ko na. Imagine, naglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Ngayon, inabot ko na itong 64. Salamat, may naging kabirthday pa ako na aking apo. O, kung hindi mabuti ang Diyos, wala na. Amen! Kaya kung tayo may mga problema, ang Diyos natin ang lulutas ng ating problema. Kung tayo may mga sakit, ang Diyos natin ang magpapagaling sa ating karamdaman. Amen! Kung ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos, maging seryoso ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Alam niyo mga kapatid ko, kung ang ating mga pastor, grabing pangangaral ng salita ng Diyos. Evangelist Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Grabing pagrespeto ni Mama Dear sa mga pastor. Grabing pagrespeto niya. Grabe. Talagang nakita namin doon sa pastoral house. Grabe. Pag nakaluhod ng ating mga pastor, hanggat maaari, walang maingay, walang magulo dyan. Kung dadaan ka, mag-sign of excuse ka. Laging sinasabi ni Mama Dear, huwag kayong maingay, nagpe-pray ang mga pastor. Nakikipag-ugnayan sa Diyos. Grabing pagrespeto. Nung nakaraang linggo, ito'y for the glory of God lang. Hindi pala nung nakaraang linggo, Sabado lang pala. Bago kami pumunta sa Cavite City. Yung sasakyan ng mga pastor, ginamit ating beloved Annalisa Almeda Smith. Di pa uwi na kami. Paalam na kami. Bigla akong sinabihan, Kuya Nanding, ano po yun? Beloved Ted, huwag ka muna umuwi. Sumakay ka dyan sa sasakyan ng mga pastor. Sa una. Uy, grabe. Nanliit ako. Sasakyan ng mga pastor. For how many years? Bagay noon, mga unang panahon, lagi kaming kasama ng mga pastor. Kami yung talagang mga aid niya. Mga ordained preacher, mga nauna manggagawa. Pinasakay ako dun sa una. Biglang sinabi sa akin ni Beloved Ted, Kuya Nanding, you are now an ambassador of God. Uy! Bakit? Kasi yung pangangaral natin ng salita ng Diyos, hindi na lang sa Pilipinas, kahit saan tayo nangangaral ng salita ng Diyos. You are now ambassador of God. Grabing nanliit ako. Parang gusto ko nang bumaba doon sa sakyan. Wala naka-seatbelt ako Dahil sabi niya, Kuya, mag-seatbelt ka. Tapos biglang sinabi, Kuya, inutusan kita.
ikaw mag-preach doon sa crusade sa Cavite City. Imbes na ako ang pupunta roon, ikaw ang mag-preach. I thank the good Lord. Ganon kabuti ang Diyos. Amen! Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, kung ako'y bibigyan niyo ng respeto, gagawin niya yan para sa Diyos. Aking asawa, aking mga anak, kaya nga sinabi ko sa kanila kanina, maaga ako nagising. Wala akong ibang hinihiling na gift sa inyo. Balikan ng Diyos yung mga mainit na naglilingkod sa Diyos. Sa kabila na meron kami mga kanya-kanyang obligasyon. Siyempre itong aking mga anak, may mga pamilya na. Nandyan. Kaya nga sabi ko, malapay, napakabuti mo. Napakabait mong Diyos na aming pinaglilingkuran. Amen! Tandaan niyo yan. Wala akong masasabi kundi napakabait ng Diyos. Napakabuti ng Diyos! Hallelujah! Tingnan nyo ha, Cavite City lang yung pinunta namin. Binigyan na ako ng titulo ni Beloved Ted. Kuya, you are now ambassador of Christ. Nung nagpunta kami sa Jordan, yung aking ID, as a preacher lang. Nung pagdating ko ng Jordan, nagulat ako, ang nakalagay na as a minister. Grabe. Sabi ko, ano nangyari? Ito sa lugar namin sa La Union. Ordained preacher, praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. Tapos yung ID ko, naging minister. Yung pala, meron ng pagtaas ng Diyos. Yung ating paglilingkod sa Diyos, nakikita na malapay yung sakripisyo natin. Amen! Pag nakita ng Diyos yung ginagawa mo, para sa Kanya, magpasalamat ka din. Ang Diyos ang nangunguna sa iyo. Amen! Kakampi mo ang Diyos, matatakot ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, ibalik nyo ang unang pag-ibig nyo sa Diyos. Magpakainit tayo na maglingkod sa Diyos. Amen! Dahil ang babalikan ng Diyos, yung mga mainit na naglilingkod sa Diyos, may pananampalataya ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, mapalad ka. Maganda yung ginagawa mo. Pero mas higit na mapalad at maninga sa paglilingkod sa Diyos, ang kailangan natin, sundin natin, ganapin natin ang kalooban ng Diyos. Amen! James chapter 1, verse 12. Ituloy na sa hanggang 17 yan. James chapter 1, 12 hanggang 17. Santiago, Kabanatang 1, ang talatay 12 hanggang 17. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, Hallelujah! sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Amen! Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso Hallelujah! sa masamang bagay. Amen! At hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Hallelujah! Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita Ayan. at nahihikayat. Kung magkagayoy, ang kahalayan, kung may paglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Hallelujah! Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Amen! Everybody say praise the Lord! Balikan natin at pansinin itong mga naunang nabasa. Sa 14, kundi ang bawat tao ay natutukso
pagka inihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi, ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Everybody say, praise the Lord. Nandyan palagi yung paalaala ng Diyos. Kaya sa bawat Kristiyano na nagpapabaya, unti-unti na kayong nahahatak ng inyong sariling pagpapabaya. Hindi nanunukso ang Diyos. Hallelujah. Napakaliwanag niyan. Kaya kung ang Kristiyano nagpapabaya, unti-unti, hinahatak na siya ng kanyang sariling kahinaan. Yung kahinaan natin, ang magdadala sa atin sa pagkapahamak. Ang liwanag niyan. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sinuman, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. At hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kaya pag minsan, natatalo tayo ng ating kahinaan, sinasabi natin, baka kalooban ng Diyos. Idinamay pa ang Diyos. Pag hindi nakadalo, ay, kalooban ng Diyos. Oh, dinamay niyo pa ang Diyos. Hindi ka na nakadalo, dinamay mo pa ang Diyos. Nahahata ka na yung sariling kahinaan. Naiipon ang pag-absent. Naiipon ang ating mga ginagawang kasalanan. Naiipon yung ating mga mali. Ngayon, sinabi dyan, pag ito'y malaki na, halimbawa, ito'y talagang, tao na. Una, ipinaglihi. Ang kasalanan, ipinaglihi pa lang. Ipinagbuntis pa lang ang kasalanan. Nung malaki na, ipinanganak na. Pagkatapos ipinanganak, ang kasalanan pala, magbubunga na ng kamatayan. Terribleng salita ng Diyos. Meron talagang mga lesson. Kapag ikaw ay nagpapabaya, kapag ikaw ay hindi nagpapahalaga sa paglilingkod mo sa Diyos, unti-unti ka nang hinahatak ng kaaway. Hallelujah. Dito tayo sa remaining verses. Sabi ng John, 2 John 1, 8 and 9. 3 John 1:11. Mga Bible reader. 2 John 1, 8 and 9. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Juan, kapitulo 1 hanggang 9. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Amen! Upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming ipinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Hallelujah! Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Talagang napakaliwanag. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo nilinisin sa lahat ng kalikuan. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ating mahal na Panginoon! Kaya pag hindi ka nakadalo, huwag mo na idamay ang Diyos. Sarili mo yan. Inaatakan ng kahinaan mo.
Kaya nga sinasabi natin, mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay kalooban mo. Oh? Pwede natin sabihin lahat ng bagay ay kalooban ng Diyos. Pero hindi kalooban ng Diyos ang magsinungaling. Dahil hindi sinungaling ang Diyos. Amen! Dear Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang daan, siya ang buhay at katotohanan. Kaya kapag ikaw ay nag-absent na, huwag ka na magreklamo. Aminin mo na lang. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, naka-absent ako. Papakinggan ka pa ng Diyos. Amen? Mahal na Panginoon, humingi po ako ng sorry. Oh? Mahal na Panginoon, kabagal mo po ako. Hindi na ako mag-a-absent, panghawakan mo po ako. I-provide mo ang aking pangailangan para hindi na ako mag-absent. Pamasahe? O di mag-pray ka. Pag walang pamasahe, di maglakad ka. Sabi naman, ang layo naman. Oh, meron nga nagpatotoo doon. Oh. Labi abang naglalakad siya. Naglalakad. Pagod na sa paglalakad. Walang kaano-ano, nakasipa siya. Ay, nandito pala yun. Nakaupo dyan. Ayan o. Naglalakad. Pagod na sa paglalakad. Wala akong pamasahe, mahal na Panginoon. Naglakad. Ang layo na nilakad. Nung nasa kalagitnaan na siya, aba, may nasipa siya. Hindi 5 piso, hindi 10 piso, hindi 100, hindi 500. Ang nasipa niya, 2,000 piso. Grabe ang pagpapala ng Diyos. Amen? O, kaya walang dahilan para ikaw ay hindi sipagin na maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya kahit wala kang pera, pag sinabi mo, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng pamasahe. O, di maglakad ka. Para pag nakasipa ka, malay mo, ginto ang masipa mo. Ha? Malay mo, brilyante ang masipa mo. Amen? Ganun ang mga anak ng Diyos. Pag ang panalangin mo talagang nandyan. Mahal na Panginoon, gusto ko ng kaligtasan. Lagi kang dadalo. Amen? Ang maglingkod sa Diyos ay pagpapala. Last verse. 3 John 1:11. Dito po sa aklat ng ikatlong 1, talata po ay 11. Amen. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, Hallelujah. kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang liwanag talaga ng salita ng Diyos. Amen! Kaya tingnan nyo, yung mga kumakalaban sa atin, wala na sila. Wala na. Hindi nila ginawa ang kalooban ng Diyos. Wala na. Ito, yung isa. Ang sinasabi niya, siya'y lingkod ng Diyos. No? Ngayon, nagtatago siya sa batas. Nagtatago siya sa mga NBI, sa FBI. Ewan ko anong klaseng problema meron siya ngayon. Lingkod daw siya ng Diyos. Paano yung mga naakay niya? Paano yung mga naniwala sa kanya? Delikado na yan. Ang pagpasok sa langit ay napakahalaga. Pero kung ang mag-aakay sa'yo para sa impyerno, yung gumagawa ng masama, yan, marami siyang maisasama. Marami siyang maisasama. Pero ang ating mga pastor, gumagawa ng mabuti. Totoong paglilingkod sa Diyos. Tayo na nandito, inakay ng ating mga pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, sa buong katotohanan. Amen! Imagine, mga bakla, tomboy, nagbago, mga drug addict, nagbago, mga kriminal, nagbago, mga wanted, nagbago. Hinanap ng Diyos ang mga abusaya, pinanap ng mahal na Panginoon. Ang mga MP, ginamit ng ating mga pastor. Ngayon, ang salita ng Diyos ay kumalat sa buong mundo. Dahil ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay nandito. Amen! Kaya kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos na totoo, magpakatotoo ka.
hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Then ang babalikan ng Diyos, yung nagpapahalaga sa kanyang kaligtasan. Hallelujah. Ganyan sabi rito sa huling talata na ating nabasa. Grabe ito. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Para sa ating mga nandito na mga anak ng Diyos, tayo magpuri, umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aking mga anak, nandito, hallelujah. Sa lahat ng aking mga anak, mga apo, mga pamilya. Hallelujah. Hindi sila nakapag-alay ng awiting birthday song para sa akin. Pero ang gusto nilang awitin, altar call song. Para sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran. Mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay mabuti. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen, praise the Lord. Hallelujah, Gladys. Saan ka na? Gerly. Glyza. Mary Grace. Monica. Grisila. Eliboy. Andrew. Janjan. Yung aking mga apo. Amen. Praise the Lord. Tayo magpuri, umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Oh Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence, fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. Mercy, you have heard my cry. Through the storm, you're the big God. My songs in the night, in the shelter of your wings, hear my heart's reply, singing what a faithful God Have I. What a faithful God have I. What a faithful God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God have I. Faithful in every way. Oh Lord, your sovereign granting peace from heaven. Let me comfort those who suffer
with the comfort you have given. I will tell of your great love for as long as I live. Singing, what a faithful What a faithful God. Hallelujah. Dear Jesus. What a What a faithful God. Hallelujah. Dear have Jesus. I. What a faithful God. I love you so much, dear Jesus. What a faithful God have I. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Have I. What a faithful God. What a faithful God. What a faithful God. have I. Faithful in every way. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin kita, mga Panginoon. Oh Diyos, Napakabuti mo, ako'y lumalapit sa iyo. Napakabuti mo, Sa'yo'y mapahingahan Napakabuti. kaligayahan sa aking pagsamba Hallelujah. sa iyong ngalan. Aawit sa aking tapat na Diyos. Thank you, Jesus. Ako ay may Tapat na Diyos. Ako'y may tapat na Diyos. Ako ay may Tapat na Diyos. tapat sa lahat ng Bagay. Diyos, dadaing ko ay pinakinggan. Sa bagyo ay liwanag at awit sa gabi. Thank you, Tugon ng Jesus. aking puso Hallelujah. sa kanlungan mo. Aawit sa Hallelujah. I love you so much, my dear Jesus. Ako ay may tapat na Diyos na nag-iingat, nagbabantay sa aking pamilya. Hallelujah. Muli ka, mahal na Panginoon. ako'y may tapat na Hallelujah. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Ako ay may tapat na Diyos. tapat sa lahat ng Bagay. I love you so much, Jesus. nagbibigay ng kapayapaan. Aliwin mo ang nadurusa Hallelujah. ng kaginhawa. The one more to the praise the Lord God. Pag-ibig mo'y I love you so much, dear Jesus. I love you so much, Lord. May buhay. I love you, Lord, more than myself. I love you, Lord, more than myself. Awit sa aking I love my family, oh Lord God. I love my family, Lord. Ako ay may I love you, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Diyos. Ako'y may tapat na Diyos. Dear Jesus, the word more to the praise the Lord God. Ako ay may tapat na Diyos. Tapat sa lahat ng bagay. Hallelujah. Ako ay may Ay tapat na Diyos. Ako'y may tapat na Diyos. Ako ay may tapat
Diyos. tapat sa lahat ng bagay. Amen. Praise the Lord. Asan na yung baguhan natin? Malis na? Yung baguhan? Amen. Patanggapin natin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah sa ating gawain sa araw na ito. Siya ay mapabilang sa pamilya ng ating minahal Brother Roelio. Amen. Puri ng Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, isang kaluluwa ang maglingkod sa Diyos, ang magbalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel ang nag-aawitan sa langit, higit sa lahat ng ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating baguhan. At kasama ko ang aking pamilya na kami manalangin sa lahat ng ating mga kapatiran. Sa lahat ng mga nandyan. Kami sama-sama manalangin para sa ating baguhan at sa lahat na po ng mga kapatiran na rin narito. Taas ang kamay, sumunod sa panalangin. Sabi mo, mapagpala ka mo sa langit. Pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako po'y nagpapasalamat sa iyong pag-ibig sa akin na ako'y dinako mo sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, nagbabalik loob na ako sa iyo, maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Panginoon, iligtas mo po ako sa po na mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, ako po'y walang magagawa kung sa ganang akin. Mahal na Panginoon, tulungan mo po ako na makasunod sa iyong mga utos. Mahal na Panginoon Jesus, iniibig kita, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampu na aking mamahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga banal, sa paling pinakamamahal na Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon, sa baguhan na lumapit sa iyo. Mahal na Panginoon, maging bunga siya ng pamilya, espiritu, mahal na Panginoon. Ang beloved Brother Roelio, Esther, Roselma, mahal na Panginoon. Pagpalain mo siya, mahal na Panginoon. Bigyan mo siya ng pagkakataon na makasunod sa iyong utos, mahal na Panginoon. Pangawakan mo siya, iligtas mo, maging kanyang mga mahal sa buhay. Sa pangunang dalangin aming mahal na Pastor, Evangelista Wildis Radalmeda, yung huling propeta, yung abang lingkod. Mahal na Panginoon, sulat mo kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Iligtas mo siya sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you sa ating baguhan. God bless you. Lahat ng ating mga kapatiran, lahat tayo nandito, ano man ating mga pangailangan, kailangan, sama-sama na natin ipag-pray para sa ating banal na gawain sa araw na ito ng linggo. Hallelujah. Tayo natin magkaisa ng manalangin o pumapagpala ng Diyos sa mga banal. Pangalan pinakamamahal na Jesus, salamat po na marami, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pagpapala na pinagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon. Sampu ng mga pamilya ko, mahal na Panginoon, mula sa aking panganay na anak, hanggang sa bunso kong anak, mahal na Panginoon, sa aking mga manugang, sa aking mga apo, mahal na Panginoon, mga balae. Salamat po, mahal na Panginoon, kami kinabagan mo. At sa mga kapatiran, narito namin inaasikaso, na mga kapatiran matapat na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang pangawakan, ibalik mo ang kanilang unang pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalayo mo sila sa physical, material, financial, spiritual. Lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon, lahat kami, hallelujah, nagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam namin, mahal na Panginoon, ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Kaya sa mga kapatiran na narito, mahal na Panginoon, pagpalain mo kami lahat, tugunin mong aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lihan sa atin mga sarili. They shall lend and the sick and the sick shall recover. Sipin natin ang kamay ng ating mga pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, nakapatong sa ating mga ulo. At sa Beloved Almeida Children, hallelujah, yung abang lingkod. Isipin natin, ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos sa bawat sa atin. Ano man sakit natin, pagalingin ng Diyos, ano man problema, lutasin, ano man ang ating mga kahilingan, bigyan ng katugunan ng mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, mapagpalang Diyos, alam po namin, ikaw ay mabuting Diyos, ikaw ay mahabaging Diyos. Mahal na Panginoon, lahat ng mga kapatiran, may mga sakit, pagalingin mo sila, lahat ng mga problema, lutasin mo. Hallelujah, lahat ng mga natitirang mga kahinaan, alisin mo, kahirapan sa buhay, alisin mo. Masamang espiritu ng pagkabakla, masamang espiritu ng pagkatomboy, alisin mo sa mga kapatiran, maging sa mga viewers, mahal na Panginoon. Lahat ng mga anak na narito, mahal na Panginoon, pagpalain mo po lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon, mayroong pag-ibig sa iyong gawain.
Pagpalain mo kami lahat sa pangalan ni Jesus. Demons of infirmities, sickness, and diseases, I command you to cast out, cast out, cast out. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Problems, resolve, poverty, and vices be gone. In Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Hallelujah, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Hallelujah, thank you, dear Jesus. Hallelujah, thank you, dear Jesus, for answer our prayers, Lord God. Amen and amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, malakpak sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Taas natin ang ating mga banal na kamay. Action with faith. Lahat tayo sigaw ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Kasama ang ating pagtalon. Sabay-sabay tayo mga kapatiran, pati ating mga viewers, lahat ng anak ng Diyos. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, pinakamamalamin, sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you. Sa lahat-lahat na ating mga kapatiran. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. At sa ating bisita, kung meron siyang pagkakataon na gusto niya magpabautismo ngayon, pwede siyang magpabautismo. O ano magiging decision niya ngayon, pwede naman natin siyang bautismo, Brother Ruelio. Palitan na lang ng tubig yung ating baptismal tub. Palitan ng tubig yung ating baptismal tub. Patulungin na lang yung ibang mga brother. Dahil yung baptismal tub natin ay madumi na yung tubig. Hallelujah, palitan na lang yung tubig ng baptismal tub. Kung siya po ay willing na magpabautismo ngayon sa ating banal na gawain. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Jesus sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan, sa inyong mga tahanan. Purihin ang Diyos, hallelujah, sa kanyang kabutihan, kagandahang loob. Hallelujah, sa ating mga kapatiran, nandito. Salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong beloved ordained preacher. Hallelujah, sa inyong pong pagbibigay ng ating pagsasalusaluhan. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. At bago tayo tuluyang matapos, kukuha muna tayo ng ating karagdagang pangailangan para sa ating special love offering, para sa ating banal na gawain sa araw nito. At itinawagan ang ating beloved barangay official, Captain Rolando Casipit, Kapitan Rolando Casipit, para sa panalangin sa ating mga special love offering. Praise the Lord, amen and amen. Sa lahat ng ating mga kapatiran na nagmamahal sa ating banal na gawain, magbigay po tayo, amen and amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa special love offering. Hallelujah, praise the Lord. O mapagpalang Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal namin Panginoong Hesus. Hallelujah. Salamat po sa natapos na gawain. Hallelujah, praise the Lord. At nandito kami, hallelujah, sa special love offering. Hallelujah, sa panalangin nito. Hallelujah, praise the Lord. Basbasan mo lahat, sana magbibigay na malugod na nagbibigay, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At sa mga walang maibigay, hallelujah, bigyan mo sila ng pagkakakitaan para sa susunod na mag-offer ng love offering. Sila rin magkabahagi, hallelujah, at magkaroon ng pagpapala sa pagbibigay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hipuin mo lahat ng puso ng mga naniniwala, Panginoon, hallelujah. At sa mga hindi pa naniniwala, bigyan mo sila, haplosin mo ang kanilang puso para rin sila, hallelujah, ay makasama sa pagpapalang ito, hallelujah, praise the Lord. Ito po ang aming samot panalangin at panalangin ng aming minamahal na pastor. Sa iyong makapangyarihang pangalan, in Jesus' name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating pinabing pinagay I captain. am blessed. I really, really blessed. I am blessed. I really, really blessed. From the time I had served you, and I give you my heart and my soul. I am blessed. I really, really blessed.
Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating mga kapatiran na nagbibigay. Special na po rin natin. God bless you sa ating mga nagpaawit. Tayo po muna mag-closing para sa ating pong live webcast, mga parid ko, sa ating pong banal na gawain. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan pinakamamalapan Jesus. Salamat po muli, malapay noon sa tagumpay ng aming banal na gawain ngayong linggo sa aming live program. Malapay noon, hallelujah, sa aming mga kapatiran na kadalo at sa mga viewers, malapay noon. Salamat sa mga patotoo, malapay ng pinagpala mo, nagbibigay kalakasan sa iyong pananampalataya sa mga himala na ginawa mo, sa pagbabago ng buhay at pag-iingat mo. Salamat sa awitin ng mga awit, malapay noon. Salamat po sa awitin ng Adult Choir, Children's Choir, malapay Youth Choir, Pioneers Choir, malapay. Salamat po, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming banal na gawain, sa aming kalagitnaan. Salamat din po, malapay noon, sa pagbibigay ng ikapo at handog ng mga kapatiran, sa mga kapatid namin umiibig sa iyong banal na gawain, malapay mga viewers, malapay noon. Pagpalay mo sila at sa mensahe ng kaligtasan, malapay noon, na maitanim sa aming puso't kaisipan, malapay noon. Salamat din po, malapay noon, sa baguhan na tumanggap sa iyo at magpabautismo sa tubig sa iyong pangalan, malapay noon. Salamat din po, malapay noon, sa aking special na araw sa aking buhay sa sanlibutan ito, malapay noon. At salamat po na binigyan mo ko ng kalakasan, malapay noon, maging aking apo, hallelujah, si Chloe Pern, malapay noon. Salamat po, malapay noon. Hallelujah, na kami binigyan mo ng kalakasan, kalusugan, malapay noon sa aking sweetheart, sa aking mga anak, sa lahat po ng aming mga kapatira, mga workers, sa aming kasama, malapay noon. Salamat po, malapay noon, sa aming mga viewers, malapay noon. At sa aming pagtatapos, malapay noon, kung paano mo pinagpala ang aming mga gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang lugar, maging sa ibayong dagat. Ganun din ang lahat ng aming mga viewers sa aming bansang Pilipinas. Pagpalay mo kami, ngayon hanggang sa pagbabalik at bigkisin mo kami ng dakilang pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Bless us and protect us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.